Sa inbox mo ngayon, may perang nakatago. May 35 an hour gig na nakabuon doon and you don't even know it's there. Kasi sa totoo, pag dumating ang magandang client email, nababaon siya sa ilalim ng ibang emails, job alerts, newsletters, promos, and by the time you notice the email, na-fill na ang Slack. So ngayon, we will create an AI assistant gamit si Claude where it will read daily our job inbox. It will flag good opportunity. Tapos, isesend pa niya sa Slack ko. Automatic, set and forget. Para malinaw lang, this is not the bot na nag-auto-apply sa 100 jobs. Those ones, they get ignored and banned. By the end of this video, kusang may darating na Slack message sa akin every 6 p.m. It will tell kung good opportunity siya, even I am taking a nap. Pero may one part na muntik ko nang ma-screw up, the duplicates. Ipapakita ko sa iyo yon kasi yan ang totoong gotcha. So stay. So una, ito muna yung sasabihin ko sa kanya. Ang sabi ko lang dyan, our goal is to have a cron job every 6 p.m. Philippine time that you or si Claude will check my email and filter the good job opportunities. Then you will ping me in my Slack to give the summary. Let us do it step by step. So guys, sa step 1, ang pinagawa ko lang sa kanya, using GWS-CLI, kailangan niyang basahin lahat ng unread email ko. By the way, ang ginagamit ko ay si GWS-CLI kasi may iba pa akong use case. Kasi yung Claude ko, hinahayaan ko siyang gawan ako ng docs, ng Google Sheets, automatically siya na ang gumagawa. Pero kung ang use case nyo lang ay basahin ang inyong email, pwede naman na dito sa upper part, then customize, and then sa connectors, dito pwede kayong mag-add ng connector, browse connector, and then hanapin nyo lang yung Gmail. Tapos, i-connect nyo lang yung Gmail nyo. Okay na yon. Kaya na niyang gawin yon, mas madali pang i-setup kesa sa GWS CLI. So going back, ang sabi ko sa kanya is meron akong auto-filter to consolidate lahat ng job opportunities sa job hunting label. Kasi guys, sa Google itself, pwede naman na may auto-filter kayo para magsama-sama sa label na to. Kunwari sa akin, job hunting, lahat ng galing kay LinkedIn, Indeed, kay OLJ, or kung sino man yung nakasubscribe kayo na feed. Pero minsan kasi may dumadating na job opportunity na hindi galing doon sa mga auto-filter natin. So minsan nami-miss natin yon. Kaya idadagdag natin yon sa trabaho ni Claude. Kaya naman ang sabi ko sa kanya na just in case may auto-filter missed some unread email, please consider it in your review and then ilagay niya din doon sa 02 job hunting label para ma-review din natin. After that, sinabi ko lang sa kanya na test muna niya yung step 1 na to. Kasi kung dito pa lang hindi na niya maririg yung email natin, mag-troubleshoot na tayo umpisa pa lang. Ngayon, tingnan natin yung sagot niya. So sabi niya, step 1 works, hindi ko nababasahin lahat, pinatunayan lang niya na nababasa niya lahat kung ilan yung laman nun, ilan yung unread emails. So at least, okay na tayo sa step 1. Sabi niya, I can read your email and I'll catch anything your filter misses. Ready na siya for step 2. Okay, so ito nga yung prompt natin for step 2. Sabi ko sa kanya, now we need to filter all good opportunities. Tapos, binigay ko sa kanya yung rule. Depende sa inyo yan. For me, ang rule number 1 ko is hindi dapat siya agency. Pangalawang rule ko, yung rate dapat niya is 30 USD per hour and above. Ngayon, hindi lahat ng dadating sa inyo na email is naka-USD at yung iba hindi rin per hour, yung iba pwedeng monthly. Kaya sinabi ko lang sa kanya na if the rate is per month or other currency, please do the necessary conversion to evaluate if it is 30 USD per hour and above. Also, para sa akin, good opportunity siya kung remote or work from home setup siya. Sinabi ko lang sa kanya na kung may tanong pa siya, sabihin lang niya sa akin. Kung wala naman, tuloy-tuloy lang niya yung step 2. So wait lang natin kung ano yung magiging output niya. So yan nga, tapos na ni Claude, makikita nyo, sabi niya, out of 33 emails, 5 doon is noise. Meaning nun, minsan kasi ang natatanggap lang natin kila LinkedIn or sa ibang platform is newsletter lang o kaya promotion. So it is good na si Claude na yung mag-filter nun para sa atin na mga busy freelancer. Tapos sinabi rin niya kung bakit yung iba is na-reject niya like below $30 per hour, yung iba naman agency, yung iba naman hidden rate. Kasi nga, yung iba dyan guys is talaga naman na hindi niya pinapakita yung rate sa email. So dito nga, sa email natin, pag tinignan natin, meron na siyang dinagdag na tag under sa job hunting natin na good opportunity. Pag klinik ko yan, nilagay na niya dyan kung alin yung pumasa sa good opportunity. So makikita nyo nga na na-filter na niya kasi sa email pinakita na 2,160 an hour yung job na to and it approximates around $38 per hour. So pumasa siya sa 30 USD and above natin. Kaso kung mapapansin nyo, sinabi ni Claude dito na yung iba, hidden rate. So, syempre, yung mga platform na to, hindi namang pumapayag na i-scrape yung platform nila. So, magagawa tayo ng second layer. Kasi, na-realize ko, kung i-ignore ko lang yung mga opportunity na to, tapos meron palang gold mine sa loob niya, sayang naman. Kaya, gagawa tayo ng panibagong tag. Ito yung magiging step 3 natin. Gagawa tayo ng manual check
label. Ngayon, ang rules ko naman dito, syempre, hindi pa rin siya dapat agency. Pangalawa, match exactly data analyst, data automation, or AI automation scope. So, hindi man makita ni Claude yung rate ng ibang email, at least kung saktong-sakto siya sa scope natin, pwede natin siyang i-manual review. And then, dito sa manual review, pinasama ko na rin yung mga $15 to $29 per hour. Kasi gusto ko siyang i-manual review kung madali lang naman yung scope. And then, pwede naman natin silang offera na mag-part-time na lang tayo sa kanila. Tapos, yung lagi kong sinasabi sa kanya, let me know if you have question. If none, please proceed. So may question lang dito si Claude sa atin. Na-confuse kasi siya sa rule ko. Ang sinasabi niya, paano i-handle yung mga walang rate pero pasok siya doon sa niche natin na data analyst or automation. Ngayon, may mga option siya dito. Ang pipiliin ko dito is option A kasi ito naman talaga yung ibig kong sabihin. Hindi ko lang napaliwanag mabuti. Ang ibig sabihin ko doon, pag hindi siya agency, match yung ating mga scope, tapos mapa-hidden man o hindi yung rate, dapat kunin niya yon. So, ang gagawin natin dito, sasabihin ko lang, do option A, and then hit enter. So, tapos na nga niya yung step 3. Tapos, may konting summary siya dito kung paano niyang chinek. So, gaya niyan, yung scope, pasok sa sinabi natin, kahit hidden yung rate, isasama niya yon. Tapos, kung pasok yung rate, at least alam natin na pasok siya sa $15 to $29 na gusto natin. And then, tinignan nyo na rin niya kung remote ba yan o work from home setup. Nandito rin yung mga hindi niya sinama or excluded kasi agency o kaya only siya non-agency kaso naman hindi ma-confirm kung remote. Kaya hindi na natin masyadong papansinin yung mga yon. Makikita nyo na may pumasok na 3 sa manual check. Ito nga yung sinabi niya na pasok sa ating mga scope of works and then yung may isang kasama yung $16 per hour. Ngayon nga, siya na yung nag-filter ng lahat ng job opportunity natin. Next naman is papagawa na natin yung step 4 natin. So ito nga yung step 4 at testing ng step 5 natin. Sa step 4, ang gusto ko lang mangyari dito ay i-mark niya as read yung mga hindi nakasama sa good opportunity at manual check. Pero ako na ang magde-delete nun myself. Sa step 5 test naman, ang sinabi ko lang sa kanya is binigay ko na sa kanya sa secret folder yung Slack bot key at ang kailangan niya gawin ay mag-try na mag-send ng test message in our Slack channel which is 01 job feeds. So enter ko lang to and then pakita natin side by side. So kung makikita nyo nga guys, ito yung 01 job feeds na channel. Tapos, in-add ko na dyan si Claude Assistant Bot natin. By the way, kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng Assistant Bot sa Slack, meron akong tutorial niyan dati sa mga M8N builds natin. Ilalagay ko sa description below. So, makita nyo nga, nandyan na, nag-send siya ng step 5 test, the job scanner bot can post here. Test message. So, successfully na-access niya yung ating Slack. So ayan nga, bago ko i-close yung step, ang gusto ko is bigyan niya ako ng sample message. Kasi kung hindi ko magugustuhan yung ibibigay niyang sample message dito guys, is papabago natin sa kanya yan. So okay naman sa akin guys yung format niya. Pero para sa akin kasi, mas maganda kung clickable to at mapupunta na ako doon sa job post. Pero hindi ko alam kung possible yon. Try natin itanong sa kanya. I like the format, but I want to explore something. Let me know if it is possible to make the company name clickable and it will redirect me to the job post. I am not sure if you can get that link in the email. Hit lang natin, enter. Then wait lang natin kung possible ba yon. So nakita nyo nga, nag-send ulit siya dito ng sample format. Ngayon, clickable na yung link. Subukan ngayon nating i-click yung una. So ayan nga, niredirect ako sa tamang job post. Sayang nga lang, expired na pala to on Indeed. So iyan yung mga iniiwasan nating mangyari sa atin. Ang ganda ng opportunity, kaso wala na, hindi na tayo nakahabol. So check ko pa yung isa pang link. Ngayon, try naman natin tong hidden yung rate. Click natin siya, and then makikita nyo na sakto siya sa inask natin na scope like automation engineer and then remote din siya. Para ma-automate natin to in reality, ito yung kailangan nating sabihin sa kanya. Everything is good. Please make this as skill. Also make a cron that will run every 6 p.m. Philippine time. And then hit enter. Ngayon guys, mahalaga na ipapagawa nyo sa kanyang skill yan para matandaan niya lahat ng format, lahat ng steps. And then after niyang magawang skill yan,
ang gagawin naman niya ay gagawa na siya ng cron para i-run yon every time na gusto nyo. For me, 6 p.m. Philippine time is my best time to review opportunities na dumadating sa email ko. So habang hindi pa nga tapos si Claude, punta muna tayo dito sa ating VPS. Makikita nyo, nakaremote ako sa ating Claude VPS. Ang gagawin ko, magkakomanda ko dito ng cron tab -l, hit enter. So kung makikita nyo, meron lang tayong dalawang cron dito, which is yung automatic i-up lahat ng remote session ko pag nag-restart ng VPS ko. And then yung pangalawang cron ko naman dito is actually yung kumukuha ng YouTube performance ko and nilalagay sa BigQuery. Pag natapos si Claude, dapat gumawa siya ng pangatlong cron dyan. Yan nga ang advantage pag naka-install si Claude sa VPS. Para sa mga interested, nilagay ko yung link sa baba on how to install Claude Code in Hostinger VPS. At saka meron dong affiliate link and coupon para makakuha ka ng 10% discount. So ayan nga, sabi ni Claude, tapos na niyang gawin lahat. Okay na yung skill, na-formalize na, and then yung cron na schedule na. So tingnan natin kung na-schedule talaga. So command ulit natin yan, cron tab -l, hit enter. So makikita nyo nga, meron na tayong pangatlong cron dito at ang niraran niya is yung run job scan.sh na ginawa ni Claude. Iyon yung ating job opportunity scanner na magraran every 6 p.m. PH time or 10 a.m. UTC. So kung ganitong mga automation nga yung gusto nyong matutunan, like building your own AI assistant, subscribe lang kayo and then check nyo yung Claude Code tutorial playlist ko. Yung link nasa baba. Hindi pa nga pala dyan nagtatapos yung automation natin. Kasi kung maalala nyo, sinabi ko, paano na lang kung duplicate yung mga isend sa atin ni Claude dito. Dapat ma-handle yon para hindi naman sayang yung time natin na mag-click sa link tapos dati na pala nating na-applyan or dati na niyang naibigay sa atin yung opportunity na yon. Usually, alam na ni Claude i-handle yon. So, the best way to do is just tell it na please make sure that we are handling duplicates. Meaning, if that job is already suggested or labeled, it should not appear in our Slack twice. And then hit enter. So ayan nga, makikita nyo, done na daw, duplicates are now being handled. So yan na nga yung buong build natin. Just to summarize, meron na tayong AI assistant na everyday babasahin yung email natin for job opportunities. I-flag niya kung may pasok sa good opportunities natin or those that are $30 per hour and above or kung meron bang pasok sa manual check natin. Once na meron, magsesend siya sa Slack natin at hindi siya magsesend ng duplicate opportunities once na send na niya yung same opportunity on the past days. Kaya naman, hindi na matatambakan yung mga good opportunities sa inbox natin. And ito ang point. You don't need to spam 100 applications. You just need not to miss ang mga magandang dumarating sa inyo. Hanggang dyan na nga lang muna mga lakwacheros. Laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.